Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort ng ginagawa. Nakita nyo kung gaano ka hirap kanina. That is the reason why we had you be present at the site. Nung nandun kami, nandun ang DOJ, CIDG at PNP, at ang Coast Guard, meron ding isang team ng CIDG na nasa shoreline. No? Tapos habang hinintay kami, dahil nanggaling pa kami ng Talisay, papuntang Laurel, nag-ungkat-ungkat lang sila dun sa mismong area kasi yun po yung tinuro din ng informant natin bilang jump-off point ng mga suspects natin kung saan sila tumuloy para ihulog na yung mga katawan, no? So habang nandun kami sa tubig, biglang may tumawag po na taga CIDG na nandun sa shoreline at sinabing positive na may isang sako na retrieve malapit doon at nung binuksan nila may buto nga. So ang ginawa po natin, ang Coast Guard nag-supply ng isang rubber boat para makita na namin yung buto na yon. At nung nakita namin, upon first look, no, mukha naman talaga siyang buto. But we did not want to say anything yet until ma-validate talaga namin na human remains yon. So ang ginawa natin, hinintay muna natin ang Chief of Police ng Laurel na magsabi na buto nga talaga siya. And he released a statement saying that it does appear to be the bones of a human person. At dun lang tayo nag-confirm na meron nga tayo nakita doon. Again, this is still up for validation. We have no information on the identity of the person. This will be subjected to a DNA test as mentioned already in our statement. The DNA matching is actually underway. Kumbaga, ang gagawin po natin, kukunan natin ng DNA samples ang mga kamag-anak ng mga nawawala at ima-match po natin yan sa mga DNA na makikita natin sa mga mahanap natin kung sakali. Kung hindi man po na tumugma sa DNA testing? Magandang tanong yan. Actually, we will be, if ever, step 1, ma-certify natin na human remains siya. Pero step 2, hindi siya tumugma doon sa DNA ng mga kamag-anak ng mga nawawala. Then we have just opened a completely new case. Dahil syempre, tao pa rin yun. At kung hindi natin masasabi na kaugnay siya dito sa kasong ito, then malamang kasama siya sa ibang kaso. We are very surprised at that development dahil alam nyo, kahapon ano lang talaga dapat yun eh, initial site assessment lang, pero yun nga. Sir, anong nakita po? Ano po yung laman itong sako? Initially yung mga nakitang items yung sa baba, those will be kinolect ng divers natin, and yung right na unit na kumuha niya, tinurn over natin sa Soko. Sir, ilan yung sako po na nakuha natin? Initially yung kanina, yung ating nakuha, 2 sack siya sa magkaibang lugar, no? Sir, ano yung laman ng mga sako na narito? It is still going to be determined ng Soko, no? Hindi kami makapag doon, but again, nakita nyo naman, you have witnessed yung operation namin kanina. Ito rin ba to, sir? Kagaya nung na-recover kahapon? I cannot say anything about that kasi sila yung nag-take charge kagad. Nakita nyo, once na nakuha para ma-preserve yung integrity ng mga nakuha ng divers natin, kinalalagay kagad appropriately sa isang bag, no? Para hindi siya ma-contaminate at ma-handle natin na maayos kung yun man ay
parte man ng katawan ng tao. Sir, anong naging role ng NBI and ng prosecutor nung niretrieve itong mga sako? So, kasama naman sila, it's a whole of government approach, ika nga, no? So, ang NBI being under the DOJ, kami na request ng DOJ to do the underwater operations, ay sama-sama kami dyan, no? Together with the PNP. Sir, saan po saan nakita yung mga sako po? Malapit ba dun sa napagkitaan din dun sa kahapon? Yung mga sites kasi, di ba, na-mention namin may search pattern. So, may straight line tayo na search pattern, tag 100 meters yan. So, yun yung binabaybay ng divers natin. Then, naglalagay tayo ng flotation device pag nakita natin yung isang suspicious na object dun sa baba. So, ganun yun, tinatagging natin. Naglalagay tayo ng coordinates para pag dumating yung ibang ahensya ng gobyerno, pag in-extract natin, properly natin ma-document. Sir, kalalim. Yun nga, dalawa yung lugar. Yung initial, yung isa, yung first natin is nasa 70 feet approximately. Yung isa nasa 50 feet. Pero may nakuha mo sako doon sa fish pond, yung isa sa mga sauce. Fish pond. Wala tayo dun sa fish pond. Sir, saan eksakto nakalagay yung mga object, yung mga suspicious object na yun? May sako na pula o merong iba pa? Yung sack kasi, no, tandaan natin malalim yan, no. Then pag nagkakapakapala lang, yung video ng yung description ng ng divers natin sa bottom, halos 1 meter lang yung visibility. So kapa-kapa. Pero pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaring mag-disintegrate dun sa or maggutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Confirm ko lang po, ito yung pulang net. Yes, yun yung fine mesh net. Kumbaga secondary yon to preserve, no, whatever object we will find. Kasi nga katulad nung kahapon, no, syempre merong mga sacks diyan kasi this is may mga fish pen, no. Hindi natin alam kung yun ay debris coming from fish pen, no. So merong matatagal na nagugutay-gutay na, meron ding mga buo pa, then may laman yan. So iniisa-isa yan, then yung soko, they will determine kung ano yan. They will handle. Sir, tama. Sir, buo ba yung plastic or yung sako? Buo ba siya? Doon sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. So sir, yung nakita namin na pula, hindi na yun yung pinaka-original na Ay, hindi yan. sako? Ano yan? Transferred Secondary. na siya. No, it wasn't transferred. It is a protection. So, the sack, no, containing whatever it is na nandun, kinuberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan, eh. Pero yung itsura sir nung pinaka-raw, in its rawest form, nung nakita, gutay-gutay na ano yung itsura? Yung cover niya, no, kapaka nga dun sa bottom, eh. So, fish parang siyang sack siya na, siyempre strands siya na hinabi mo. So, medyo gutay-gutay na siya. So, to keep it safe, no, pag inangat, iniibabawa natin siya nung fine mesh net para ma-preserve mo. Kasi kung iangat mo yan in a 70 feet na depth, paakyat, maaaring mawala na yan, no? Magsabog-sabog, if you imagine what I'm trying to explain. Sir, parang nilagay sa cadaver bag. Gabi po ito nilagay po sa cadaver bag sa mga doctors. Not necessarily, but it is again to protect the integrity ng whatever object we will find there. Kasi siyempre matagal siyang nakababad, nakasok. For purposes of recording, sir, anong tatawag namin dito? Suspicious objects that we found there sa na bottom na kung titignan mo, supposedly wala sa ganon na lugar. Sir, can you confirm po na 4 yung nakita na bag tapos 2 lang yung na-retrieve? Yung kasi yung situation sa bottom, no, sa sobrang labo ng lugar, no, ng ilalim, yung nakikita ng divers minsan dahil you're using their hands lang, no, at linalapit pa talaga nila yung kanilang sarili dun sa hindi mo siya actually mabibilang kagad unless otherwise
maiahon mo na siya, maiangat mo na siya bahagya. So malalaman mo na iisa lang pala. Kasi kung you imagine na ang sako, no, nakababad ng matagal, lumulubog, may mga parts dyan na natatabunan ng lupa or ng burak, the others are makikita mong naka-appear na lumalabas. So pag in-account mo siya, akala mo minsan dalawa. But pag tinotally in-extract mo na from its yung pagkakabaon niya, no, kasi may burak nga, iisa lang pala. Sir, can we confirm po na bakit po natin hindi kinuha agad yung mga na-identify kaninang umaga? Say again? Bakit po hindi po natin na-retrieve agad yung mga na-identify po kaninang umaga ng mga sako? Nagmamark muna tayo. Kasi kung nakita mo sa bottom, kailangan mo maglagay ng marker. So it's a depth of that range. Kailangan maglagay ka ng para malaman mo ulit when you do the extraction. Sir, dadali nitong mga nakuha na objects? It's we turned it over sa Soko na kita nyo naman kanina siguro yun. And then what's next, sir? Tutuloy araw-arawin na ba itong Yes, paghahanap? yes. As long as weather is permitting, our guys won't stop. No, we will try to do the best that we could para nabanggit na nga namin maibisan yung agam-agam ng mga pamilya at ng publiko. Pipilitin ng inyong Philippine Coast Guard through the effort ng Department of Justice sa amin and trust, no, yung trust ng lead agency. Now, we will do everything we could para ma-check natin yung bottom for whatever we could get. Sir, Saan ba yung hinahanap natin? Ilang sako? The statement na naririnig natin na may 34, may 100. So, kaya nga natin ini-inspect to really determine what's on the bottom. Sir, clarify ko lang. So, yung bagong sako kahapon doon sa unang na-recover na sako, protection lang din? That is not a news. Yung puti na nakita doon, siyempre yung sako na pinaglalabanan nung unang nakita, punong-puno na siya ng lumot. So, then burned the objects pa na sa loob. So, in order for the investigating team to appreciate, makita yung laman, ipinatong siya sa mas malinis na sack na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord, yun ang purpose nun. Sir, mensahe lang dun sa mga may agam-agam na baka daw kasi pinlanta lang ito dahil nga yung itsura. Ngayon, although you already explained, but just assurance to the public na yung may agam-agam man baka nga yung well, may peculiarity tong operation na to. Unang-una, hindi naman to simpleng kung ano lang krimen. Ang hinahanap natin, it entails DNA, kaya nga nandyan yung Soko, yung forensic. Kung may makita kang buto doon at i-DNA versus doon sa sa mga nawawala, ma-examine mo kung yun ay doon ba sa mga taong hinahanap or masasabi mong binaon lang basta-basta. So hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito at nung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin, kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Kami, yung aming puso at isip, talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort ng ginagawa. Nakita nyo kung gaano ka hirap kanina. That is the reason why we had you be present at the site para makita nyo yung duration ng diving operation sa ilalim at yung hirap ng mga divers. Kung meron lang po tayong informasyon, gaano po kaya katagal ma-establish na at least buto talaga yung nakuha? Yun sir, yun din yung makakasagot niyan is yung right agency, yung forensic or yung sa Soko. Sir, clarify ko lang, hindi ko lang siguro na-pick up kanina. Doon sa 4 na sako na nakita natin, meron ba o wala na nakita malapit o doon sa mismong fish cage ng isa sa mga suspect? Kasi yun yung sinasabi ng DOJ na possible na ground zero. Yung area kasi, nakita nyo yung fish cage, ako kanina inobserbahan ko, ginagalaw siya, di ba? Hindi naman siya permanente.
So merong area na pinagdadalhan minsan yung kung yung oxygen para dun sa isda. So ibig sabihin, yung sinasabi nyo na inuupahan, as I have observed, hindi yun permanente, lumilipat-lipat ng pwesto. So yung sa amin, dun mo makikita na kaya kami naglalagay ng marker kasi yun yung possible area at yun yung mga napuntahan na ng tropa as compared dun sa sinasabi na associated sa Rinent, so-called. Sir, gaano kalayo po yung locations ng mga sako sa isa't isa po? It's just a few feet away lang. Hindi lalagpas ng 10 feet. Yung distansya on the bottom Pero yung depth, ganun yun, 70, then the other one is 50 feet. Sir, since suspicious objects pa lang ang mga ito, posible rin talaga na hindi ito or dapat nakakapangatin natin. It depends sa sa validation ng ng SOCO for that. Sir, di mo nakita yung laman, no? Hindi na siya i-open. Wala nung nilagay sa kanila. Yung sir, ma'am, yung sinecure na siya ng ng SOCO. Opo. Sir, can we verify? Yung kanina, 4 po yung nakita na sako, pero 2 lang, sir, talaga yung meron. As I have explained, sir, sa bottom, yung mga sako, minsan na siya ng siltation ng bottom. So, sabi ko nga sa inyo, you imagine a sack na sa baba, pag yung kalahati, through time, nalalagyan ng buhangin or ng other characteristic ng lupa doon sa ilalim, makikita mo na parang ay kalahati o yung bahagyang likod niya lang yung nakikita. Ganun yun. So unless otherwise inangat mo na, doon mo siya malalaman na isang buo pala. So 2 lang talaga yung nakita? Yes sir, yes sir. For this day, that's the only objects that we have recovered. Naghahalinhinan sila sir, kasi this will be a sustained operation, hindi biro-biro, kaya may pahinga. Nagde-deco pa yan sila, they need to decompress at a certain feet bago mag-angat kasi we are trying to avoid dive sickness.